Alright mga kapatid, manunood na naman tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title, heto na tatapos sa lahat, tiklop si Barbers, BBM Kimbo dito. Alas ni BP Sara FPRRD, pinakita sa media. Uy, anong meron dito? Ito'y ating gagawa ng reaksyon at opinyon sa mga balitang ating mapapanood. Nasa description ng ating Pinas News Insider, i-subscribe niyan dahil naghahatid po yun ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung trip nyo na may kasamang reaction video, sabay-sabay ho nating panoorin. Oh my God, we'll be back again. Come on. Now let's get down to business. Okay, anong meron dito? Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Representative Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narco at pogo at inutusan di umano ito na siraan ng Kongreso at ang Marcos administration. Parang ang naririnig ko sinasabi ni Ginoong Barbers na narco vloggers. May naririnig akong ganun no, sa kanya no, nung ini-interview siya. Narco vloggers, pogo vloggers, gano'n. Tapos yung mga ipinatawag po, 40 vloggers po ba yun, no? House Representative So para kasi nga, base lang sa aking opinion, para kasing nagsalita siya ng ganun, tapos nagpatawag siya ng mga vlogger, eh di parang nagmumuka tuloy na inaakusahan niya yung mga vlogger na yon. Base lang sa aking pag-unawa, no? Ace Barbers tila mahaharap di umano sa 1 bilyong pisong class lawsuit for defamation. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero Mabigat. bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe Yes. at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Kamakailan lamang nagkaroon ng pagdinig ang Kongreso Joint Committee, Committees on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information patungkol sa di umano'y paglaganap ng fake news. Sa nangyaring pagdinig, mukhang malalagay di umano sa alanganin si Representative Ace Barbers matapos tawaging narco at pugo vloggers ang Yun mga nga eh. DDS vloggers. Ano ba yung narco? Di ko yung pogo vloggers, mga ganun, parang tinasabi mo nga galing ka sa pogo, binabayaran ka. No, parang ganun. Na inimbitahan sa kanilang isinagawang pagdinig sa House of Representatives matapos ang tila naging paulit-ulit na pahayag ni Ace Barbers laban sa mga DDS vloggers na di umano'y tumanggap ng bayad mula sa narco at pugo at utusan di umano Yun lang. ito na siraan ng Kongreso at ang Marcos administration na wala di umanong sapat na basihan. Ang lahat ng maling pahayag na ito tungkol sa mga DDS vloggers na nakakasira ng kanilang reputasyon at sa ilalim ng batas ang maling pahayag na ito ni Ace Barber at ang makasamahan nito sa Kongreso ay maari na di umanong batayan para sa kriminal at civil na demanda. Ayon pa sa Ito yung ano no, pinatawag po sa TRICOM, yung mga vlogger, 40 o 37, di ko alam ko 40, di ba? May 2 o 3 vlogger doon ng mga taga-kabila or neutral, hindi ko lang matandaan. Pero di ba meron ng mga batas ata, no? Sa fake news o yung mga cyber libel, kung sa tingin mong fake news sila, pwede mong kasuhan, mga ganun, di ba? Pero ang hindi ko lang maintindihan kasi din, bakit kailangan ipatawag sila, ini-invite sila, tapos nung bandang huli na, parang bibigyan na ata sila ng subpoena. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, ha? Base lang ito sa pag-unawa ko, parang iniimbitahan lang tapos, di ba? Yun lang. Ang hindi ko din maintindihan pa, sa dami-dami po ng problema ng ating bansa, sa tingin ko, pwede naman, sige, unahin nyo yan kung ano yung fake news. Pero, pwede ba naming malaman kung ano pa yung mga fake news? Di ba, no? Bukod po sa gusto naming malaman din kung ano yung fake news, sir, ang dami naman pong problema ng ating bansa na dapat mas lalo ho tayong mag-effort doon. Ano? Yun lang sa akin, ano? Marami, di ba? Kung isa-isahin natin dito, mahaba.
Lagi naman natin sinasabi dito yun, yung mga sweldo, etc. Mga needs ng mga tao. Yung sa fake news kasi madali lang eh. Halimbawa, may nagsalita ng hindi maganda laban sa'yo. Pwede mo naman na mag-announce ka na hindi totoo yung balitang ito, tapos kasuhan mo yung nagsalita sa'yo ng ganun. Tapos ang usapan, di ba? O kung sa tingin mo, masyado ka nang hinaharas dito sa mga salita, sinasabihan ka na ng kung ano-ano, kasuhan mo. Kung ganun po, di ba, no? Eh tayo naman dyan sumusuporta kasi nga, may karapatan ng mga Pilipinong magsalita. Ang problema yung iba kasi siguro, sumusobra. Eh, bilang politiko, o bilang nasa gobyerno ka, dapat hindi ka masyadong magpapa-apekto sa ganyan. Para makarinig ka ng mga magagandang salita at dumami yan, mas mabuti sigurong gawin mo yung pinakamagagandang mga trabahong. Kasi, di ba, congressman ka, ano bang mga trabaho ng congressman? Pagsasagawa ng mga batas at kung ano-ano pa, di ko kasi alam yan. Hindi ka naman mababash kung mabuti kang tao. Konti lang ang magbabash sa'yo. Eh, ang Presidente Duterte nga, naalala nyo nun, di ba, no? Ang daming basher niya. Pinapabayaan niya lang. Walang ganito-ganito, no? Marami pong pwedeng unahin. Kung sa akin lang sa ganito, base sa aking opinion, eh, dapat hindi siya masyadong priority na pag-usapan dahil meron naman ng mga batas para sa mga fake news. Dapat, iba pa, gusto naming makarinig ng mas malalalim pang problema ng ating bansa. Yun lamang po, Sir Barbers, no? Post ni Flat Chick, could Representative Ace Barbers face a billion pesos class lawsuit for defamation for a repeated Pwede nagkaroon tuloy ng mga problema. Di ba, no? Nagkaroon tuloy ng mga problema. Imbis na pumalag tuloy yung mga vloggers, base sa pagkaunawa ko ngayon, pumalag tuloy sila. Eh di, ayan na, nagkalintikan na. Demandahan na. mention in all his live interviews with the media, including ambush interviews. Representative Ace Barbers alluding that the 37 invited online opinion writers are narco and pugo bloggers Oh, sinabihan pala ng ganun. Tama ba? without YouTube proof had already committed libel and slander, known broadly as defamation. For in his statement about the 37 online opinion writers are unfounded, resulting to harming their reputation. Barbers made those sweeping statements that the bloggers have received payments from narco and pugo and Oo, kailangan mapatunayan niya rin yan na totoo ba na tumatanggap itong mga vlogger na to, di ba, no? Kasi sila yung pinatawag eh. Parang iniistorbo mo sila or pwede bang sabihin natin na parang tinatakot mo itong mga to? Eh, ang problema, pumalag tong mga vlogger eh, no? that someone higher than all of them is commanding their concerted move. All these false statements about the subjects already hurt and damaged their reputation under the law. Both are grounds for a criminal and civil lawsuits. In his desperation to get their appearance at the TRICOM hearing, Ace Barbers has made repeated sweeping statements hoping to get back at them for allegedly calling him drug lord when none of the said bloggers really called him as such. If there ever is, he could have filed charges against them instead. Technically, Hindi ba nila nakikita yung mga iba pang problema ng bansa natin? Bakit mga vlogger ang inaano ngayon? all the 37 online opinion writers can sue and file a class suits against Barbers because their reputation were heavily damaged due to the Barbers' libelous statement, resulting in financial loss suffered as a result of their loss of reputation. These 37 opinion writers are not even bloggers because they are doctors, lawyers, entrepreneurs, journalists, and creative professionals, tarnishing their Meron nga akong isang ano dun eh. Doktor siya, sabi niya ng ganun. Bakit daw siya pinatawag? Tapos hindi siya naka-attend. Nag-ano naman daw siya ng letter niya. Via Zoom naman, pwedeng umattend siguro. Kasi nakikita niya yung iba, nag-zoom naman daw. Ngayon, nung hindi siya pumunta, parang inanuan daw siya ng subpoena. Correct me if I'm wrong, ha? Parang, wala naman siyang ginagawa. Parang hinainan ata siya ng subpoena, nakatanggap ata siya. Tama ba? Na pag hindi siya umattend sa susunod, bla bla bla. So sabi niya sa susunod, a-attend daw siya. So, hindi ko tuloy maintindihan na anyari, bakit kailangan talagang i-focus to, ano? Naalala ko tuloy dati, no? Hindi pa ata panahon ng ano yun. Ewan ko yung babae, lalaki, bakla, tomboy. Naalala nyo?
saan magsi-CR yung bakla tsaka sa tomboy. Parang may hearing ata sa ganun no? Naalala nyo? Hindi natin minamaliit yung mga tropa natin dyan. Marami naman tayong mga tropang girl lalo tsaka girl boy, mga something like that, no? Marami tayong tropa niyan. Pero para mag-hearing ka pa ng ganun, parang ganito rin iniisip ko meron naman kasing mga batas alam ba may fake news, di ba? Eh di, pinifake news mo ako, pwede kitang kasuhan, di ba? Ikaw, sinabihan mo kung di maganda, sige, cyber libel ka ngayon. Mga ganun. Para magkaroon pa ng hearing patungkol dito, hindi ko na talaga maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan mga kapatid. Kasi, nagsasabi man sila ng mga dahilan, ini-interview sila, naririnig natin yung mga sagot nila, para sa akin, sarili kong pananaw, nabababawan ako dahil ang dami pong problema ng ating bansa. Bakit ito ang kailangan unahin? Meron naman ng mga batas patungkol dyan. Pag fake news ka, kasuhan mo, ganoon. No? Para saan pa? Parang ang nakikita ko rito, sa aking pananaw, parang gusto nilang kontrolin itong mga social media. Yun lamang po. Huwag naman ganun. Parang halos lahat na lang no? Hindi tayo, wala naman tayong personal na galit sa mga congressman na yan, no? Kahit sa mga ibang vlogger ako, napag-isip-isip ko na kahit mag-away tayo rito, walang mangyayaring maganda. Kasi pananaw niya. Sarili niya yon, ganun. Kapag ka nagko-komento, tanggapin mo, pananaw niya yon, no? Pero may limit dapat, no? Kaya siguro, baka nasasaktan itong mga nandito, mga ibang congressman, baka talagang hindi nila gusto yung mga sinasabi ng ibang mga vlogger. Masakit talaga pag ganun. Pero kung ako man, ang halimbawa, ako yung nasa upuan nila. Halimbawa, ako congressman ako. Or may mataas ako. Sabihin na lang natin presidente. Marami akong mga basher. Marami din akong mga supporter. Ako, gagawin ko na lang yung trabaho ko. Yung trabaho ko, kung ano man yung pwede kong maging trabaho, makikita yan ng taong bayan. Depende na lang kung ibabayas ka ng mga bias media. Kasi ang Duterte, nakita ko, okay naman Di ba? Ang daming mga basher, pero hinahayaan niya lang, bahala kayo dyan. Basta ako, gagawin ko trabaho ko. Hanggang sa nakikita ng mga tao na may ginagawa ang mga Duterte. May resibo. Meron silang nakikitang, nagiging okay, nararamdaman ko na. Pilipinas, nagiging maayos Nabawasan yung mga, yung mga durugista. Maraming natakot gumawa ng masasama. May mga natatapos na mga project. Ganun. Kumbaga makikilala ka dahil sa iyong gawa. Ayun, yung mga basher mo siguro meron man, pero hindi ganun kadami. Ngayon, anong tawag dito? Sa sarili mo. Nasa sayo yun kung paano ka kikilalanin ng tao. Yan. Base lang yan sa aking opinion. Sinabi rin ni Tatay Digong yan, di ba? Nasa sayo yan kung gusto mong paano ka kilalanin ng tao habang nanunungkulan ka. Di ba? Habang nakaupo ka, gawin mo na lang kung ano yung mabubuti. Ngayon, kung may mga basher dyan, ako sa'yo, Sir Barbers, hayaan nyo na lang po. Hayaan nyo lang, basta, gampanan nyo na lang po yung ano pa mang mga pwedeng trabaho. Pag-usapan nyo yung iba pang mga kapwa nating Pilipino na mabababa yung sweldo, paano patataasin yung mga sweldo nila, o paano pagagandahin pa yung ibang mga benepisyo. Yung mga ganun sana, nakakatuwa at masarap isipin nyo na, yung mga natin, concern. Kaso yung mga uunahin natin itong mga pwede ko ba sabihin masyadong mababaw, O okay din naman, pero wag sanang i-priority. Dahil ang dami pong problema ng Pilipinas, yung mga bycam, pwede rin pag-usapan yan. Lalo ngayon, ito, yung tulay. Ano nang nangyari doon sa tulay? Bakit sino ba talaga ang may kasalanan doon sa tulay? Yung iba pang mga project na naantala, yung sa flood control, ano bang nangyari? Ba't sabi ni Madam Amy, patsi-patsi? Marami. Diba,
itong mga vlogger, hindi naman sila kumukuha ng kaban ng bayan eh. Or walang kahina-hinalang kukuha sila ng pera doon po sa gobyerno. Hindi ganun eh. Dapat yung mga pinag-uusapan nila, yung mga may posibilidad na baka may ginagawang hindi maganda sa gobyerno. Yun ho sana. Yun lamang sa The akin. person's reputation may result in them diminishing their ability to work or get potential work opportunities due to damage to their reputation as a result of slanderous statements made by Ace Barbers, depriving them of work opportunities. They could request for financial damages as well. This is what we had been harping to you, Representative Ace Barbers, Dan Fernandez, Stephen Paduano, Benny Abante, Tuloy-tuloy and na all natin. TRICOM panelists. The most you could do is terminate your TRICOM hearing and stop threatening resource persons and simply just work with your invited speakers, resource person, so you can amicably create new legislation using their experience as a resource information. Lowering your personal pride could help make a harmonious workflow for everyone. My posts above and those of my commenters herein protected by Art 3 Section 4 of the 1987 Philippine Constitution. Barbers, una. At mga kakampi niya, nagpapanik na, ay, kasi kayo malakas lang ang loob nyo, pag dyan sa teritoryo nyo, pag hindi ninyo kayang takutin, hindi nyo kayang suhulan, gaya ng korte, ay, hirap na kayo. May kakaibang sagot, may kakaiba ang sagot ni Claire. May gusto kaya siya? Kanino? Kay Baste? Kay PRRD? Kay Dan Fernandez? Kay Jay Ruiz? Ay, mamaya, pag-usapan natin. Pang-apat, Kimbo. May kasunod pa na demanda. Naku, mukhang maliligo ng demanda. Eto, si Bag. Bakit Bag? Bag Kimbo. Simulan natin ito. Yung unang-una, yung pinakamalinis na congressman at pinakamatapang na congressman, si Barbers. Pakinggan natin. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang Sinungaling! Hindi daw niya kinagulat pero ang reaction niya kakaiba. Ikaw Barbers, napakasinungaling mo talaga. at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Ay, kahapon na laman. Pero merong balita kumakalat sa Facebook hindi ko nasasabihin pero kung sino nagsabi nito pinaimbestigahan mo pa raw kung totoo ba yung bali-balita na ikaw nga ay dinimanda ng libel. Kung eto halatang-halata itong mama na ito, natatakot na Kasi bakit? Kung bagat sa isang isda, matapang sila kasi nasa dagat. 'Di ba? Nakita na kayo ng isda, ng pating, matapang sa dagat. Teritoryo nila 'yun eh. Ang lakas nila patawag yung mga leon. Oy, kayo mga leon, dito kayo sa dagat. Dito tayo. Patunayan ninyo, tapang ninyo, may pagganong-ganon pa itong mga congressman. Ngayon, idinimanda. Idinimanda ng leon. Sabi niya, hindi. Dito tayo mag-usap. Sa ibang lugar, hindi sa dagat, hindi sa lupa. Saan? Dito tayo sa bundok. Naku, patay sila lalo. Kasi bakit? Hindi nila teritoryo yung bundok. Hindi nila kayang lagyan yung korte. Hindi nila kayang tahutin yung korte. Hindi sa ilalim nila ang korte. Ito mahirap dito. Patawag kayo ng patawag kasi in aid of legislation, nang bibintang ka agad. Ngayon, panik-panik ka. Siyempre, hindi mo aaminin. Pero tingnan nyo sagutan nito. Halatang natakot. Ang mundo nga naman umiikot. Kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment. Nakaw, siya pa raw ang may pure harassment. Kakaiba talaga to si Barbers. Di ba? Siyempre takot. Alam mo kung ako, kunwari ako si Barbers, kung ako talaga hindi takot at ako congressman, tapos ganon, hindi na ako magre-react ng ganon. Sasabihin ko lang, sige, see you in court. Bakit? Alam mo marami kang ebidensya Alam mong dapat mo lang talagang ipatawag itong mga vloggers na ito. Pero the fact na, alam mo, ito ay pure harassment sa vloggers. Pagdating sa korte, paano mo ipapaliwanag? Sa korte, hindi pwedeng pasigaw-sigaw.
Sa korte wala kayong immunity. Nagkamali ito. Sinabi niya sa media. Hindi doon sa kung saan meron silang immunity. Meron kasing lugar na pwede silang magsalita na hindi sila pwede idemanda. Nagsalita sa press con sa media na pinagbintangan yung mga vloggers ng Pogo vloggers saka mga narco vloggers. Dinalibel siya ngayon. Doon ka magpaliwanag sa korte. Sa barangay ka, chief. Diba yan ang sinasabi ko? As early as now, kailangan na po, agresibo na po ang Team Duterte. Hindi na pwede yung tayo na lang lagi ng tayo pinapatawag.